Nagsalita na si Christopher Min patungkol sa isinampang kaso ni Bea Alonzo. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Nagsalita na ang showbiz columnist at online host na si Christopher Min tungkol sa reklamong cyber libel na isinampa ng kapuso actress na si Bea Alonzo laban sa kanya. Kahapon, Huwebes, May 2, 2024, personal na nagtungo si Bea sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Jose Manolo Garcia para sampahan ang kasong cyber libel sina Christy, OG Diaz at isa pang individual di umano na sinasabing naninira sa actress. Dawit din ang kasamang commentators ni Christy at OG na magkahiwalay nilang online shows. Sa online program niyang Christopher Minute ngayong Biyernes, May 3, naglabas ng pahayag si Christy sa panibagong reklamong kinahaharap niya ngayon. Ayon kay Christy, hindi siya agad nakapagsalita tungkol sa cyber libel complaint ni Bea dahil wala pa di umano silang hawak na kopya ng dokumento kaya't hindi niya alam kung ano ang nilalaman nito. Bungad niyang pahayag, alam po namin na mayroon kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonzo laban sa inyong lingkod, kay OG Diaz at sa iba pa po naming mga kasama. Wala pa po kaming detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ang laman ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Sabi pa ni Christy, hindi niya mapipigilan si Bea sa pagsampa ng reklamo dahil karapatan di umano at nagagawa naman ito ng sinuman. Hindi na rin daw bago kay Christy ang sampahan ng cyber libel dahil naniniwala siyang kakambal na ito ng profesyong pinili niya. Saad niya, ito po ay karapatan na kahit na sino man po ay maaaring magsampa ng anumang kaso sa sinuman, lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamahayag. Ang libelo po, libel, cyber libel or cyberbullying na tinatawag nila ay katambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin na magkasama na hindi pwedeng paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kaso na ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para sa prosekusyon na po ang magdesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino man ang nasa panig na mali. Hindi po natin mapupwersa, hindi po tayo ang maghuhusga kung sino ang sa panig namin ni Bea Alonzo ang nagkasala. Nasa husgado na po yan. Ang hindi raw mapapalampas ni Christy ay ang aligasyon ng kampo ni Bea na ginagamit di umano ang kapuso actress para sa views at para pagkakitaan. Kaugnay ito ng pahayag ng abogado ni Bea na si Attorney Jose Manalo Garcia na ginagamit di umano ni Christy at OG ang negative sensationalism laban sa actress para di umano lumaki ng views at kumita ang kanilang online shows. Depensa ni Christy, binabalita lamang nila ang alam nilang nararapat. Hindi na raw nila kasalanan pa kung hindi pabor dito si Bea. Anya, hindi lang po namin matatanggap ni OG Diaz yung sa kanyang kampo ni Bea Alonzo sa pagsasabi na amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog, maging ito pong Christopher Minute, ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo. Ito po ay ginawa para ibabalita ang lahat na kwento, positibo man o hindi, tungkol sa personalidad na tinatawag po nating public figure. At bilang pampublikong figura, kami naman po ay nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaring puhunanin si Bea Alonzo lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Ang lahat ng kwento ay nilalatag namin at depende na lang yon sa pagtatanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Pagbabalik tanaw pa ni Christy, matagal na di umano na panahon niyang pinoprotektahan si Bea sa iba't ibang isyong kinakaharap nito sa tagal ng kanyang pananatili sa showbiz industry. Ani ni Christy, ito po ay isang kwestiyon na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na nakatunghay ngayon ay mahihirapang sagutin, lalo na po ako. Saksi po kayo, mga kapatid, sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan, wala sa likuran sa pagtatanggol kay Bea Alonzo. Alam niyo po ang mga pinagdadaanan niyang isyo. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Ako po ang nagtanggol.
Kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtatalakay at opinyon. Sa dinami-dami po bang mga magaganda nating nagagawa sa buhay na ito na tayo ay mamumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon at maaring sabihin na nakagaganda sa isang personalidad. Yun pong lahat na iyon kapag po ba si Bea ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa. Lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon ay ibabasura na lamang? Sabi nga namin ni OG Diaz, makipagkilala muna tayo sa salitang maraming salamat po bago tayo magreklamo. Napakaiksi po ng salitang maraming salamat. Dadalawang salita yan pero may bigik pa sa lalamunan ng ating bitawan. Sana po bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. Bago raw sana naghain ng reklamo si Bea ay dapat muna itong inintindi ang propesyon ng mga kinasuhan niya. Sabi pa ni Christy, bilang isang public figure ay hindi dapat maging balat sibuyas si Bea. Dapat din daw nitong tanggapin na hindi lahat ng pagkakataon ay positibo ang ibabalita tungkol sa kanya. Anya, dapat intindihin niyo ang aming propesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto niyo lang ang aming sasabihin. Kayo po ay public figures. Kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga, gasgas na ang linya kong ito. Kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw, bawat ikot nyo maraming nakatanaw at wala kayong maaring ligtasan. Kaya public figures kayo, huwag masyadong balat sibuyas. Pero yung karapatan mo, Bea Alonzo, para magsampa ng kaso sa amin ni OG Diaz at sa iba pa naming mga kasama, ayan ay hindi namin hinaharangan. Sa huling bahagi ng pahayag ni Christy, sinabi nitong hindi natatapos sa paghahain ng reklamo ni Bea ang paghahatid niya ng impormasyon sa publiko. Hinding-hindi rin daw kailanman mabubusala ni Bea ang kanyang bibig tungo sa malaya niyang pamamahayag. Mensahe ni Christy kay Bea, kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig at opinyon ng malaya naming pamamahayag ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonzo. Patuloy kitang papalakpakan. Patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at aming panlasa, ikaw ay aming paalalahanan at tatapikin. Sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Samantala, bago magsalita si Christy ay naglabas na rin ng maikling pahayag si OG Diaz sa kanyang Instagram stories kahapon, May 2. Bahagi ng post ni OG, pasensya na lahat ng mga reporters na tumatawag para maging balanse lang ang kanilang report. Iintindihan ko kayo kung ningangarag kayo ng news desk o ng editors nyo. Makakarating din naman sa amin yan para sagutin sa takdang panahon. May binibitawang salita rin si OG na waring may kinalaman sa mga isyong binabalita niya tungkol kay Bea sa kanyang online show. Hindi direktang nagbanggit ng pangalan si OG, pero mas malamang na tinutukoy niya ang kanyang coverage ng hiwalayan ni Bea at ng former fiancé nitong si Dominic Roque. Sabi ng veteran showbiz personality, pero heto ha, ayoko nang magpaka-plastic. Tulad ng lagi naming hinihirit sa OG Diaz Showbiz Update, sila pa rin ang gusto naming magkatuluyan sa ending. Mga kaibigan, abangan ang susunod na balita. Maraming salamat po. By the way, mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakas ang shoutout po kina Erma Honya. Malakas ang shoutout kay Norma Dayag. Malakas ang shoutout kay Virginia B. Robiso. Malakas ang shoutout kay Susan Torres. Malakas ang shoutout kay Juana Rayos. At malakas ang shoutout kay Elisa Asuncion. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakasang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.